So eto na mga sangka, ito po ang malaking pasabog ngayon ng Marcos administration, no? Lahat na nga ba ng mga Pilipino magkakaroon na ng trabaho mga sangkay? May malaking gagawin kasi ngayon ang pamahalaang ito. Pag-usapan po natin. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang lahat ng ating mga kababayan? And today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong malaking plano ngayon nila PBBM, no? At hindi lamang po ito basta plano mga sangkay, sinimulan na po ito. Pag-usapan po natin yan, but I'm sure kung DDS ka, hindi mo magugustuhan ang balitang ito. Kaya lipat ka na lang ng ibang channel para siyempre ma-relax ang tenga mo. Kasi alam nyo naman mga sangkay, yung mga DDS, ayaw po nila ng mga magagandang balita mula sa pamahalaan. Ang gusto po nila mga sangkay laging balita na parang bitamina sa kanilang mga mata, yung pamahalaan nagkakaroon po ng failure, bumabagsak ang Pilipinas, nagkakaroon ng mga problema na ganito. Yan yung mga paboritong balita ng mga DDS. So eto mga sangkay, sabihin naman po natin, no, bad news po ito. Itong balitang to, bad news sa mga DDS, pero magandang balita sa sambayan ng Pilipino. Pag-usapan po natin yan mga sangkay, but before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na at ilang tulog na lamang po. Mararating na po natin ang 1.5 million subscribers at tayo po ay road to 2 million. Kaya naman mga sangkay, kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, aba, ang gagawin nyo lamang napakasimple. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Anyway, shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Hello guys. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Okay, eto na mga sangkay. Ang balita ngayon. Ayon mo kasi dito, pinaplano ni President Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng job fairs kada buwan sa iba't ibang panig ng bansa para mapababa ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Naku, syempre, hindi magugustuhan ng mga DDS yan, mga sangkay. Eto, panoorin po natin ang balita. Fair kada buwan, yan ang gustong Job fair kada buwan, yan ang gustong ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos sa buong bansa. Grabe, job fair every month or monthly na po gagawin yan. Alam niyo ba mga sangkay na ako, nagkaroon din po ako ng trabaho galing dyan. Nagkaroon po, ewan ko ano yon mga sangkay na nagsagawa ng job fair sa isang mall. Then, sumali po ako. Kaya nagkaroon po ako ng work dati mga sangkay doon po sa Mega Mall. No, nag-work ako sa isang lighting company. Yung company na yun, mga sangkay, I think sila po yung number 1 sa Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali. Sobrang mamahal po ng mga ilaw nila. So, doon po ako nagkaroon ng trabaho. So, malaking tulong po ito, mga sangkay, sa lahat ng mga Pilipino. No? At syempre, good news yan sa atin, sa pangkalahatan, pero bad news yan sa mga DDS. Ano-ano naman kaya mga in-demand na trabaho ngayong taon? Alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Bit-bit ang kanyang resume na baka sakaling makakuha ng trabaho ang Accounting Information System graduate na si Claribel Panakulan sa Pasay. Ilang kumpanya na raw ang inaplayan niya pero tila mailap sa kanya ang oportunidad. Yung iba po wala pong wala pong feedback. Wala, opo. Only child lang po ako ako Naganyan din ako mga sangkay. Pero ang kinagandang kasi dito, marami kang ina-applyan na kumpanya. So, halimbawa, may 4 kang in-applyan dyan. Mayroong tatawag sa'yo dyan Mayroong ko contact sa'yo dyan. May interview ka, ganito. So, lahat ng yun, pupuntahan mo para sa job interview. Tapos, kung papasa ka sa 4, di makakapamili ka, mga sangkay. Ganyan po kaganda itong job fair na ginagawa nila ngayon. At ito po ay isinagawa ng ating pamahalaan ngayon, mga sangkay.
Yan ang kinagandahan. Hindi po natin nakita yung ganyang klaseng programa noong mga nakaraang administrasyon. Only this time, mga sangkay, sa time ni PBBM. Kasi, alam nyo, ang kulang talaga sa Pilipinas, trabaho. Maliban pa po sa trabaho, mababang pasweldo. Kaya nga mga sangkay, sana mangyari po na maituloy na yung economic tsa-tsa. Nang sa ganun, mga sangkay, maliban po sa dadami ang trabaho, tataas pa po yung pasahod. Yun ang pinaka-the best. Papasukin na yung mga dayuhang negosyante, magnegosyo sila dito para dumami ang trabaho sa Pilipinas at tumaas yung pasahod. Lang po yung Kaso ayaw nga po ng mga DDS yan, di ba? Kasi ang pinaniniwalaan nila mga sangkay, yung mga vlogger at sila PRRD, mga sangkay na nagsasabi na delikado daw po yung economic tsa-tsa, di ba? Pero, let's be na lang mga sangkay, realistic. Marami po sa mga DDS na nasa correct movement ang naniniwala sa adikain na ito ng ating pamahalaan na buksan po ang Pilipinas para sa mga dayuhang negosyante. Para dumami ang trabaho, di lang dadami ang trabaho, lataas pa po yung sweldo. Pero ngayon, magandang umpisa itong ginagawa ni PBBM. Kasi ang pagkakaalam po natin, dumadami daw po yung mga foreign investors na pumapasok sa Pilipinas. Yun ang good news mga sangkay, na bad news syempre sa mga DDS. makakatulong po dun sa nanay at tatay ko po. Isa lang siya sa libo-libong pumunta sa job fair ng career platform na Job Street by Seek, kung saan higit 5,000 trabaho ang alok ng higit 100 local at international companies. Kabilang sa mga industriyang in demand ngayon ang information technology, business process management, manufacturing, engineering, education at retail. Ang sahod sa mga entry-level jobs naglalaro sa 18,000 hanggang 25,000 pesos. 18,000 to 25,000 pesos. Pero alam nyo guys, kung magkakaroon po mga sangkay ng pagbubukas ang ating bansa sa mga dayuhang negosyante, kasi meron po tayo yung tinatawag na 60-40, no? 60-40 na sistema yan, mga sangkay, pagdating po sa foreign direct investment. So, yun po yung nagiging harang sa mga dayuhang negosyante na pumasok sa Pilipinas. Kung mawawala ang mga restriction na yan, sabihin na po natin 100% ownership mga sangkay sa mga negosyo nila. Eh di yung mga dayuhang negosyante magdadagsaan yan dito sa Pilipinas. Yayaman pa ang ating bansa kagaya po ng nangyayari sa China at Singapore, di ba? Well, hindi pa huli ang lahat, no? Suportahan po natin. Pag magsabi po na, okay, mayroong economic charter change or any kind of, pagbabago ng institution, pagsasaayos, suportahan po natin yan. Dahil matagal na pong naghihikaos ang ating bansa sa problemang ito. Problemang ekonomiya, problema sa trabaho, problema pagdating po sa political system. Eh ano nga bang skills ang hinahanap ng employers? Nangunguna riyan ang soft skills, kabilang ang communication at kakayahang makasabay sa pagbabago. Dapat paghandaan ang resume, dapat mag-iwan ng magandang impression sa mga employer. Kaya dapat i-highlight ang mga konkretong karanasan at achievements sa trabaho. Imbes daw na participated in, gamitin ang mga salitang contributed an increase of. Employers take 28 seconds to read a CV on average. What that means is kung ano yung mga una mong nilalagay sa taas hanggang gitna will really allow you to stand out. Present din sa career conference si Pangulong Bongbong Marcos. Plano niya raw na buwan-buwang magpa-job fair sa iba't ibang panig ng bansa. O, di ba mga sangkay? Buwan-buwan. Ito ay plano pa lang. Pero sana gawin po mismo, no? Malaman po natin na ginagawa na nga po mga sangkay para nang sa ganun. Malaking tulong ito, no? Malaking tulong ito sa sambayan ng Pilipino. Nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa Nagbabalita mo Well, para sa mga DDS, ito po ay bad news. Pero mga sangkay, para sa atin, ito po ay magandang balita. Kasi sinimulan na po nila mga sangkay. Sila po ang nagsagawa nito. Ang ating pamahalaan mismo. No? At inimbitahan mga sangkay yung maraming mga kumpanya na kung saan nangangailangan po ng mga bagong trabahante. At eto po yan, mga sangkay.
Well, kung bad news po yan sa mga DDS, sorry po. Pero ito po ay good news sa sambayan ng Pilipino. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Mga sangkay, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Magaganda po yung ating topic dito. Right? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.